Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin na si Claire ang sinabon na kamera ayaw paawat. Yan mga kababayan patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At ito na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At unahin na nga po natin itong si Claire Castro. Ito po mga kababayan, sabi po sa balita mb.com.ph, Palacio sinabon pagiging self-proclaim frontrunner ni VP Sara sa halalan 2028. Yan mga kababayan. Hindi naman po ito self-proclaim dahil po may mga sorbeng lumalabas. Ito hindi ko alam kung natutulog ba itong si Castro or nasa ibang planeta na naman ito Hindi naman po ito self-proclaim, no? Sabi nga ni VP Sara, nakikita yan sa mga survey, no? Kapansin-pansin sa mga survey na siya po ang nangunguna bilang presidente sa 2028. Tapos sasabihin ng Palacio, self-proclaim or insecure lang talaga kayo, Insecure lang kayo dito kay Vice President Sara Duterte. Pag sinabi mong sinabi ni VP Sara na self-proclaim, hindi naman niya pinoclaim ang sarili niyang ganun talaga. Binasi niya pa rin sa mga sorbing lumalabas, di ba? Ang hirap sa inyo kapag hindi kayo ang nangunguna. Ang bilis niyong makapag-react pero nako po, negatively, di ba? Pero wala pa namang sorbe na sila talaga ang nanguna, di ba? It is always the Vice President, mga kababayan. Alright? Ano po ang inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang. At eto, pasadahan din po natin ito, mga kababayan. VP Sara must be unseated by impeachment court before she can be charged with plunder. Ayon po yan sa Solon. Etong matindi. Isa-isa lang mga brad. Mga congressman, mga minamahal nating congressman. Hinay-hinay lang, isa-isa lang, no? Ang dami nyo nang fina-file kay Vice President Sara kung ano-anong mga kaso. Yung impeachment pa nga lang, hirap na kayo, di ba? I-impeach nyo muna si Vice President Sara Duterte bago kayo mag-plunder dyan, di ba? Ang hirap dito, lahat na lang siguro ng kaso. Ikakaso nyo kay Vice President Sara Duterte. Lahat ng nakikita nyong posibleng ikaso, sige, ikaso nyo na. Lahat-lahatin nyo na. Wala rin namang kayong mapapala dyan, no? What I'm trying to point out dito, kaya ako questioner mga kababayan, kasi parang di ba sumusobra na sila? Hindi pa nga tapos ang impeachment, eto may plunder na naman. Although, nasa article of impeachment ba ang plunder, mga kababayan? Anyway, ang gusto ko lang i-point out dito, mga karibin natin, talagang ayaw paawat, no? Ng kamera. Ayaw po nilang magpaawat pagdating po kay Vice President Sara Duterte. As kung ano man yung mga posible, talagang gagawin nila. Or kahit nga yung imposible, gagawin pa rin nila. Just to impeach or just to pin down Vice President Sara Duterte. Yan mga kabayan, ano po ang inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang. At eto, pasadahan din po natin itong, grabe itong taong ito. Ito pong dati, no? A defense lawyer in the impeachment trial of the late Chief Justice Renato Corona explained parts of Vice President Sara's answer ad cautelaum, I don't know how to pronounce this one, mga kababayan, no? To the impeachment complaint filed by the House of Representatives. Ayan mga kababayan.
scrap of paper daw. Scrap of paper. Tinatanong din kung scrap of paper. Corona defense lawyer breaks down. BP Sara answers to impeachment complaint. So, scrap of paper. Yung sagot ni BP Sara. Guys, sir, di ba? Yung impeachment, article of impeachment, hindi mo na sinasabing scrap of paper. Pero nung sinagot naman ni BP Sara, ngayon, scrap of paper. Di ba? Yung sagot naman ni BP Sara ay base lang naman po yan sa article of impeachment. Di ba? Tapos sasabihin yung scrap of paper. Parang garbage, di ba? Basura daw. O yan na lang. Basura ang sagot ni BP Sara sa impeachment complaint. Paano naging basura yun, mga kababayan? Or hindi nyo lang nagustuhan yung sagot ni BP Sara? Yung lang naman kapag hindi nyo nagustuhan ang sagot ni BP Sara, no? Or tinatamaan kayo sa sagot ni BP Sara, talagang puputak at puputak kayo dyan, mga kababayan. Di ba? Tulad po ng ginawa ng Quadcom. Ayaw nila ng sagot ni BP Sara. Di ba? Di putak ng putak. Yan, mga kababayan. Speaking of Quadcom, mga karibyo natin, eto, may plano pala sila. Quadcom posibleng tumawid sa 20th Congress. Ayon po yan kay Abante. House Fox. Pero ito ang sabi po ni Ma'am Jo de Vebre. No to Quadcom 2.0. Talaga. Ang tanong dito, sino ang titirahin naman na sino ang iimbestigahan ng Quadcom? Malamang sa malamang, Duterte pa rin yan. Diba? Tumigil na kayo. Natapos nyo na ang isang termino na puro Duterte ang pinag-uusapan, Quadcom. Ngayon, kakapalan na ito ng mukha kapag ang Quadcom ay nagpatuloy sa 20th Congress tapos Duterte pa rin ang iimbestigahan nila. Wala na ba kayong ibang alam? Wala na ba kayong wala na bang ibang problema ang bansa natin? Diba? Grabe naman. Ibig sabihin, magpapasweldo na naman po ang taong bayan ng Quadcom na ang iimbestigahan ay ganun pa rin. Duterte pa rin, mga kababayan. Anyway, kung gusto nilang Quadcom, edi mag-Quadcom sila. Wala rin naman tayong magagawa. Hanggang salita lang talaga tayo, hanggang magkomento lang tayo. Pero masakit din isipin, mga kababayan, sapagkat, di ba? Taong bayan ang nagbabayad sa kanila. Taong bayan ang nagpapasweldo sa kanila. They are doing the same thing over and over again. Yan ang tawag sa mga ganyan. Diba? Stupid. Diba? Stupidity is doing things, no? Ano yung sabi ko kanina? Over and over again. Diba? With the same result. Stupidity na po yung ginagawa ninyo. Alright? Ito pa, mga kababayan, pasadahan din po natin itong si Romualdez. Sabi po dito, Romualdez sa mga bagitong congressman. Okay? Tukuran na bagong Pilipinas agenda ni PBBM. Hinimok ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang mga miyembro ng 20th Congress na suportahan ang mga legislative priority ng bagong Pilipinas agenda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang bagong Pilipinas ba, mga kababayan, ay ayuda nation? Nagtatanong lang kasi baka yan po ang ibig sabihin ni Speaker Martin Romualdez, no? Ayuda. Ayuda dito, ayuda doon, ayuda sa harap, ayuda sa likod. Maging sa taas at baba, ayuda na. Wala na. Ibig sabihin nito, mga kababayan, isa lang po ang nakikita kong gustong i-point out dito ni Romualdez, no? Suportahan po ng 20th Congress ang anumang utang na gagawin ni President Bongbong Marcos Jr. Kasi palaki pa ng palaki po ang utang natin. Sabi nga po ng mga economist, no? Especially the World Bank, bagsak ang ating ekonomiya. At pataas ang ating mga utang at malaki na po ang kakulangan ng Pilipinas sa pagbabayad. Di ba? Yung deficit
ng Pilipinas. That's why, suportahan niyo po si yung sinasabi dito ni Speaker Martin na suportahan ang bagong Pilipinas agenda ni PBBM, okay? Ano kaya ito? Sana mga project na ito yung mga tinatawag na sana lang yung mga infrastructure project na sana ito. Pero tingnan po natin, baka nagkakamali lang tayo, di ba? Alright, ito mga ka-review natin. Last po natin pag-uusapan bago po natin i-play yung video. DOJ, sabi po ng DOJ, witness versus Rodrigo Duterte under government protection. Nako, itong nakakagigil mga kababayan. Gagastos po ang ating gobyerno para protektahan yung mga witness di umano. Ang problema dito, nagsasabi ba ito ng totoo or nagsisinungaling? Di ba? Kasi kung nagsisinungaling ito, mga kababayan, sayang lang po. Okay? Sayang lang po ang gagastusin ng gobyerno para po sa mga witness na ito. Kung itong mga witness na ito, yung mga witness ni na galing kay Trillanes, nako, malamang sa malamang nagsasayang lang po ng pera ang taong bayan. Or sasayangin lang ng DOJ ang pera ng taong bayan, di ba? Ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? Comment nyo na lang. At eto, pasadahan po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po. Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan. Balitang viral ngayon sa mundo ng social media. Matapos bumelta si Senator Jinggoy Estrada na sinungaling si House Spokesperson Princess Abante at pinangaralan na Senatorial-elect Rodante Marcoleta. Ito na, pinakita na sa wakas at sumabog na rin ang presidential sister si Amy Marcos at hindi na rin nakapagpigil pa at welta na sa House Spokesperson ng Kamara na si Princess Abante at ang House Speaker na si Martin Romualdez. Totoo kaya ito mga kapanig, ating alamin, pero bago tayo magpatuloy mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapanig, welta na at matapang na sinagot ng presidential sister na si Senator Amy Marcos ang mga tirada sa kanya ng bagong spokesperson ng Kamara na si Princess Abante. Ito ay matapos magbigay ng komentaryo ang Senado sa San Juanico Bridge sa press briefing nito sa Senado noong June 5. Nagpalitan naman ng maanghang na salita o pahayag sina Senator Amy Marcos at House Spokesperson Attorney Princess Abante kaugnay sa issue ng rehabilitation ng San Juanico Bridge. Sinuliksan ng presidential sister ang pasaring na tila ipinapasa sa kanya ang pananagutan sa kabila na anya ng mas malaking papel ng iba pang leader sa usaping pondo para sa pagsasaayos ng tulay. Nang lumabas nga ang balitang ito ay umani agad ng samut-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan na kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang. So yan mga kabayan, pagdating po dito sa Kamara, House of Representatives, talagang nandito po matindi. Katulad talaga ni Claire Castro ang pattern ng mga ginagawa ni House Spokes Abante. Ba? Ibig sabihin mga kabayan, for you to be qualified as a spokesperson or communication officer, isa lang po ang criteria, galit ka sa Duterte and you have the power of your bunganga, di ba? Kahit minsan alanganin na sila di ba? Kasi mga attorney po ang mga ito. Minsan alanganin na po sa kanila na magsalita ng ganito because of their profession, but still they are talking garbage mga kababayan. Sabi nga po ni Vice President Sara Duterte, garbage in, garbage out. Ang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, kung totoo ang iyong puso, Senator Amy, dahil ikaw lang ang tatapos sa magulong gobyernong ito, matalino ka at alam mong lahat ang mga katotohanan at tigilan na ang nag-uumpugang dalawang kampo na maraming ganit sa kapangyarihan. Mag-aral ka pang mabuti, Princess, hasain mo pa ang utak mo. Practice pa more as being attorney. Marami ka pang kakaining bigas. Ipaano walang accomplishment na ibibida ang boss niya sa nalalapit na zona. Kaya kukulayan nila ng itim ang ibang admin kahit hindi totoo para pumuti sila at mananatili siyang sumisweldo bilang palengkera ng palasyo.
Correct, mga kababayan, no? Papalapit na po ang SONA, that's why they are doing their all best para at least, di ba, magmukhang maputi, malinis ang administrasyong ito. Whatever it takes, di ba? Yung pong napansin nga po ng ating mga kababayan, no? Nagko-komento sila patungkol po dyan. Napapalapit na po ang SONA. That's why everything, no? Parang pattern lang eh. Nung nakaraang taon, ngayon din may nahuling tunilada. So, and it is near to the SONA, di ba? Comfort zone ng kanilang mga kapalpakan ang blame game para magmukhang accomplished. Pero alam nila deep inside of them, sarili lang nilang niloloko nila. God save the Philippines. Mauubos ang pera ng taong bayan sa kakakuha ng spokesperson. Pira ng taong bayan ang pinambabayad dyan. End quote. Ito po ang latest sa sinasabi po. So yan mga kababayan, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito ay comment nyo na lang po sa baba. Para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sama na ang